Ang mga talon at dagat ay mga likas na anyong tubig na nagpapaganda sa bansa. Ito rin ang kadalasan nagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal sa pamamagitan ng pagdayo ng mga turista at paghuli at pagbebenta sa iilang hayop na matatagpuan dito. Pero alam nyo ba na sa bayan ng Mauban sa lalawigan ng Quezon ay mayroong falls at dagat na magkatabi at iilang metro lang ang pagitan? Kaya sa lakwatsang ito ay sasadyain natin ang Bisibis Falls at bibisitahin din natin ang ginagawang kalsada na magdudugtong sa mga bayan ng Mauban at Real sa Quezon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! You know? Okay, time check muna natin. 9:33 na ng umaga. Tapos nandito na tayo ngayon sa Lucban, Louisiana Road. Tapos meron na lang tayo natitirang 57 kilometers papunta dun sa pupuntahan nating destinasyon. At tatagal pa yan ng 1 hour and 23 minutes sabi ni Google Map. Ito palang Bisibis Falls, no? Kaya nagkaroon ako ng interest na puntahan siya kasi nakita ko nga na isa siyang malaking waterfalls, no? Sa tabing dagat. First time ko kasing makakakita ng ganong klaseng body of water. Unlike dati na pag nagpupunta ako sa ilang tabing dagat o ilang mga beach resort, kadalasan na nakikita ko lang yung mga simpleng tulo lang ng tubig sa gilid ng bundok, ganon. Kaya sana mamaya pagpunta natin dun sa Bisibis Falls, malakas yung agos. Kasi nag-uulan-ulan pa naman kahit pa paano, kaya sana malakas yung maabutan natin dun. In fairness dito sa sa daan nila, ang ganda, simentado, tas malawak, ang dahil pang puno sa paligid. Feeling ko ganito yung magiging itsura ng General na Quezon, yung mag-uumpisa doon sa Arco papunta ng Dingalan, Aurora. Ang lamig dito, ang ganda rin ng daan nila dito. First time ko kasi dumaan dito, pantay yung aspalto. Tapos kanina medyo umulan pero mahina lang naman. Kala ko lalakas Mahabang parang. Meron din sila dito mahabang parang. Alam ko lang kasi mahabang parang doon sa may Angono, sa may Domsa. Ang daming rollers dito Sagana sila sa rollers. Siguro talagang accident prone area tong lugar na to. Haba ng rollers nila. Kahawig nito yung yung daan dun sa Tagaytay, yung paggaling ka ng Tibyang Tunnel, Barangay Cabatete, Lucban, Quezon. Okay, nasa Lucban, Quezon na tayo. Lakas ang hangin dito. Kala mo may may bagyo. Welcome Barangay Bayongon. Yung itsura niya naman ngayon para siyang yung sa UP Los Baños, yung sa may Aguila Base. Ganito itsura nun Halos takpan na ng mga puno yung yung kalsada. Tapos malamig din doon sa UP Los Baños, Aguila Base. Ang sarap sana mag-bike dito, kaso ahon. Grabe yung ahon. Tutulis pa nung siko. Tulad dito, itong siko na to. Ayun, laki ng landslide Ito rin landslide Pero buti nalinis na yung banda dito. Ayun yung daan medyo maputik. Ay ito din grabe yung landslide Nawala na yung yung harang Grabe. Ito, Sampaloc Welcome Park. So nasa Sampaloc, Quezon na pala tayo. Parang bilis to, kanina lang nasa Lucban, biglang Sampaloc na.
I love Bayongon. Okay, barangay Bayongon pa rin pala to. Wala ko ibang barangay na. Bulihan Festival. Dito pala yung Bulihan Festival. Ito na ata yung ano, town proper ng Sampaloc. Ito na nga, nakalagay dun Sampaloc 0 kilometer. So ito na yun. Ang ganda ng community nila dito. Ang ganda ng mga bahay. Yun ang ganda ng bahay na yun. Ito rin wow. Ngayon naman papasok tayo ng Barangay San Roque. Ano, I love SES Sampaloc Elementary School Main Campus. Okay, 34 kilometers na lang daw. Kaso medyo malayo pa yan. Ang ganda ng liguan nila dun tignan natin to. Ang ganda paliguan nila. Ang ganda. Tapos doon sa gilid ayun, may nakalagay na evacuate yung red, tapos alert yung orange. Yung sa may yellow na kulay, hindi ko alam kung anong nakalagay doon pero parang yun yung measurement nila para pag umagat siguro yung tubig, safe ang lahat. Fairness, no? Ang ganda ng lugar, pero may panganib palang dulot sa oras na tumaas yung yung tubig nila dito. Okay, let's go. 32 kilometers pa. Kulang-kulang isang oras na lang. Ayun na, Mauban, Quezon. So dito tayo sa kaliwa. Mauban, Quezon. Yan. So, meron na lamang 23 kilometers at 44 minutes. Siya nga pala, kanina rin pala nabanggit ko na mapupuntahan natin yung ginagawang daan na magkokonekta sa Real at saka dito sa Mauban. Ngayon titignan natin kung ano na yung naidagdag dito sa nasabing proyekto na to. Kung tuloy ito ay ayun, Maapon Bridge. Wow, ganda. Dagat sa kanan Uy, ganda ng simbahan nila dito kanan tayo dito. Ang ganda. Wow, ang ganda ang linis. Base dito sa Google Map, nasa yung dinadaanan natin ngayon, coastline na siya ito sa kanan dagat na yan, kaso ang daming puno, hindi natin makita yung dagat. Tsaka dito ang lakas talaga ng hangin. Nagpalipad ako kanina ng drone, hindi pa siya tuluyang nakakaangat, nag-notify na siya ng ng strong wind alert. Kaya hindi ko na tinuloy, pinababa ko na si Happy. Baka tangay ng hangin mahirap na. Welcome to Cagsiay 1. Ayun sa harap, dagat na. Bundok, tapos dagat. Okay, 11 kilometers na lang daw. Nandun na tayo sa, actually yung pupunta natin yung jump off pa lang yun. Ayun dagat, ang ganda wow, ang sarap maligo. Ayun ganda. Kaya pala lakas din ng hangin dahil lakas din ng alon. Sumasayaw yung mga dahon ng mga puno ng nyug. May mga cottages din na dun Saan kaya dito yung daan papuntang Real Kasi kapag dun tayo dumaan, mas malapit. Tapos lalabas na lang tayo ng Marilake. Kaya kasi dumaan tayo sa Laguna, ang layo ng ikot. Dumaan pa tayo ng Pililla, ng Pakil, Paete, Pagsanghan, Lumban, Kalayaan, Cavinti, Louisiana. May ahon sa harapan
Dito wala na mga bahay, purong kalsada na. Daan pa sa harapan. Ang darik, parang pader. Ayun o, sa harapan, grabe ang tarik o. Ang taas. Ayun yung kulay puti. Grabe naman yun. Wow, ang ganda ng dagat. Ano to? Welcome to Butas Butas Beach. Wow. Ito ang kanilang resort, Naga Leisure Farm. Meron pa tayong 3.7 kilometers para mapuntahan ng Bisibis Falls. Ang ganda ng dagat oh. Wow. Ang ganda ng mga rock formation. May bahay sa baba, may community. Okay, let's go. Dito sa Google Map 1.3 kilometers na lang. Tapos na yung yung daan no. Hindi ko alam kung mayroon pa sa bandang unahan doon. Pagkakalam ko dito na yung ginagawang tulay eh. Sabi nung lokal kanina may bahay pa daw dito. Hanggang dito na lang yata. Yun yung ginagawang tulay. Ito na. Medyo may katarikan din to Grabe naman yung mga ahon dito. Dito ay ayan na, rough road na. May semento kaso putol. Makababa kaya tayo? Wow, taas. Tapos nandito yung Bisibis Falls. Yung pangalawang tulay pa po. Sige, thank you. Dito sementado na. May isang tulay pa daw, sabi nung dalawang lokal. Pero dito sa Google Map tapos na. Hanggang dun niya lang na-locate. Malayo pa pala mula dun sa yung hangganan ng Google Map. Yun ay ginagawang tulay. So sa pa niyan, sa unahan pa niyan yung Bisibis Falls. So ito yung ginagawang tulay. Hindi ko alam kung doon tatagos ng papuntang Real. Tapos ito yung lulusungin. Doon kasi pag-iwanan ng motor. Hindi daw pwede doon kasi walang bantay. Hiningal ako. Grabe yung tarik ng ng ahon. Subukan ko na lang iwan yung motor dun. Okay, so ganito yung ginawa ko mula dito sa taas. Dito ko na iniwan yung motor sa kubo na to. Dito lang siya actually bago dumating ng rough road. Pag nakita nyo tong kubo na to, dyan lang. Kasi dun sa kabila walang bantay dun sa yung kubo dun na para sa mga construction worker. So yun na yung tulay na ginagawa Ang sabi ng mga lokal, ito palang daan na to, pag dinire-diretso mo yan, ang labas mo daw niyan Real na, tsaka papunta na rin daw ng Infanta. Kaya pala hindi ko makita kanina yung daan na papuntang Real, dahil pala ito didiretsuhin mo pa to para makapunta ka dun. Ito yung kubo na dapat pag-iiwanan ko kanina ng gamit, kaso yun nga wala siyang tao Tapos ito naman yung lusong. Ang tarik. Dapat ibababa ko yung motor, kaso yun yan, dahil mabigat yung motor, maraming nakalagay na gamit, baka mahirapang umahon. So ito yung tulay mula dito sa ilalim. Ayun siya. Grabe, ang laki. Kailan kaya matatapos to? So sabi ni John Ray, yung guide ko, malapit lang daw. Hindi natin lang kung gaano kalapit yung malapit. Doon tayo galing sa taas kanina, naglakad tayo. Yan, so pag-ahon mo lang dun, galing dun sa tulay, ito na may maliit na daan. Madali lang pala makita. Pero sabi nila mga 30 minutes daw na lakad yung gagawin. Mula dito sa taas kita na yung dagat Tapos may bangka dun Kita kaya? May kasama kaming aso. Ang bilis tumakbo. Napulot lang daw siya nila nila John Ray, yung magkakapatid. Wala siyang pangalan, kaya tatawagan natin siyang Pulot. Yung daan medyo maputik siya kasi kagabi daw umulan dito, sabi nila. Tapos ngayon medyo pababa.
yung daan. Although may provided naman na trail, sa tingin ko hindi ka naman maliligaw. Yun eh kung sanay ka sa bundok, no? Sanay ka sa gubat. Ayun, papasok tayo sa lihim na lagusan. Pulot! Ayun yung aso. Si Pulot kasi napulot lang daw siya at wala siyang pangalan. Pulot! Dito sa gilid may provided naman silang lubid. Yan siya. So kung medyo nahirapan kayo, yan, pwede nyo naman gamitin to pang alalay kung kayo bababa. Yan. Yan. Kung bababa kang ganun, pwede mong gamitin yung lubid. Mga patang guide ko, ang bibilis. Yun, sabi ni Leia, malapit na daw. Ilang minuto na lang daw. Bagay natatanaw ko na yung ano eh, yung dagat sa baba eh. Akala, ang dulas ng bato. Parang nagkamali ako na sandals ako na. Mukhang ito na. Wow, eto na. Uy! Eto na yung falls, oh. Sa wakas. Ang ganda. Nalo. Takas, oh. Grabe. Tapos meron siyang ano, kuweba sa ilalim. Ay, kung halimbawa gusto nyo mag-stay doon, tumambay, mukhang safe naman siya. Ang taas, oh. Ang ganda. Tapos malakas din yung ano, yung agos ng tubig, ang lakas din ng hangin. Hindi natin sure kung safe natin mapapalipad si Happy, pero subukan natin. Ito yung kuweba sa ilalim. Ayan. Amit, tumutulo rin tubig mula doon. Siguro kung dator pwede kayo mag-ano dito, maglatag na lang siguro. Kasi sa tingin ko hindi po pwede dito ang overnight. Kasi kung makikita nyo sa labas, ayun, no, may mga seaweed. Kung hindi ako nagkakamali, seaweed yan. At hindi kasi niya na malamang yung tubig dagat umaabot hanggang dito, kaya negative dito sa tingin ko ang overnight. Sa ngayon yung tubig hindi siya ganun kalakas, no? Kasi siguro hindi naman napapadalas ngayon yung ulan. Kaya siguro kung gusto niyo na puntahan to na malakas yung agos, siguro panahon ng ano, na tag-ulan, siguro mga bandang June, July, August o kaya September.
Yun pala sa mga pupunta sa Bisibis Falls, medyo challenging yung trail, no? Patagilid yung yung trail, kaya may hirapan kayong bumaba tsaka umakyat, lalong lalo na kung wala kayong experience or hindi kayo masyado nag-hiking, no? Tsaka yung trail madulas, kaya ingat kayo kasi wala masyadong mahahawakan doon. Kaya ang gawin nyo na lang, yung mga sangang nakausli, no? Mga sanga ng puno, yun na lang yung hawakan ninyo para safe kayo. Pagdating naman sa tour guide fee, ang inebot ko doon sa mga bata, 500 pesos, kasi nung tinanong ko rin sila kung magkano yung fee nila, 500 daw yun, dalawa na sila. Yung ganung halaga, no, yung 500, hindi naman na siya ganun kabigat para sa akin. At the same time, malaking tulong na yun sa pag-aaral ng dalawang bata. Shoutout pala kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mapuntahan natin at mabisita yung Bisibis Falls na matatagpuan sa Barangay Cagsay 3 dito sa Mauban, Quezon. Kaya hanggang dito na lang, at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!